Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pag-aaral ng tinatawag na church. Pinag-aralan natin nung nakalipas yung word na ang church ay isang New Testament institution. Ngayon naman, ang pag-aralan natin ay church is an assembly. Ang church ay nabuo nung panahon ng Roman Empire. Ginamit yung church na yan. Ang wikang Griego niyan ay ecclesia. Ek out, kaleo kon. Kaleo o ecclesia. Na ang ibig sabihin ay tinawag ko palabas. Bakit tinawag papalabas? Siyempre, yung mga tao ay nasa kanilang mga tahanan. Tumawag ng pagtitipon yung mga Roman Empire, mga Romano, upang magtalaga ng kanilang pinuno. At sa pagpapatalaga ng mga pinuno, kinakausap yung mga tao kung sino ang kanilang gustong maging leader. At nagkakaroon ng tinatawag na pagtitipon, nagkakaroon ng mga pagbobotohan o pagsang-ayon kung sino yung gusto nilang pinuno. Ang tawag doon ay ecclesia o pagtitipon o assembly. Ngayon, pagdating sa New Testament, binanggit ito ng Panginoong Hesus dito sa Mateo chapter 16 verse 18. And I say also unto thee, Mateo chapter 16 verse 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Makikita natin yung word na I will build my church. Upon this rock I will build my church. Ibig sabihin, ang ecclesia o ang church na tinatawag na called out assembly ay dapat meron siyang tinatawag na pundasyon. I will build my church. Ano ibig sabihin ng pundasyon o ng dahilan? Bakit nakatayo ang bahay? Kasi meron siyang matatag na pundasyon. Yun ang dahilan kung bakit nakatayo pa siya. Kung wala siyang pundasyon, madali siyang magigiba at hindi na siya makikitang nakatayo. Ibig sabihin, ang church ay meron siyang tinatawag na purpose kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na pagtitipon. Doon sa Roman Empire, kaya nagkaroon ng pagtitipon ay para sa pagkakaroon ng kanilang pagpili ng kanilang leader. Kaya tinawag yung lahat ng mga Roman citizen. Ngayon naman, tayong mga Kristiyano ay nagkakaroon ng pagtitipon dahil meron din tayong purpose. Yung mga Romano noong panahon na nabuo yung word na ecclesia, meron silang purpose. Ang purpose nila ay para sa pag-elect ng leader. Ngayon naman, ang purpose natin ay ang tinatawag na purpose ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Pag sinabing upon this rock, pinag-aralan natin, yung rock na tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Yung sarili niya mismo. Upon this rock. Kaya dapat ang purpose natin sa pagtitipon walang iba kundi ang Panginoong Hesus.
Pwede bang magkaroon tayo ng ibang purpose? Pwede. Pero, hindi yun ang purpose ng Panginoon. Kasi, upon this rock, I will build my church. Dapat yung church, ang purpose niya palagi ay ang Panginoong Kristo. Okay. Dito sa letter A, pag-asapan natin yung letter A. Yung letter A, halimbawa, ang isang example dito ay yung mga magagawa ng sasakyan. Nagkaroon ng pagtitipon dahil pag-uusapan nila ang paggagawa ng sasakyan. Siyempre, kailangan diyan merong mga expert sa gulong, sa mga pyesa, sa pagpipintura ng sasakyan. Nagkakaroon ng assembly dahil pag-uusapan nila ang sasakyan. Ngayon, yung assembling yon, hindi natin po pwede itong tawagin na universal. Bakit? Ito ay mananatili pa rin na local. Pag sinabing local, merong isang assembly na visible na nagkakaroon ng pagtitipon. Tulad natin, nagkakaroon tayo ng pagtitipon at nag-aaral ng salita ng Diyos, ang tawag dyan ay local. Hindi mo po pwedeng tawagin niya na universal. Bakit? Pag si universal, nasaan yung mga nagtitipon? Kaya, ang tinatawag na universal church ay medyo hindi ito akma doon sa tinatawag na church. Yung iduktong mo yung tinatawag na universal church. Pero dahil nga hindi alam yung totoong kahulugan ng church, ay ginagamit ito. Kaya pinag-aaralan natin. Nag-aaralan natin na ang church ay called out assembly. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo na magkaroon ng pagtitipon pero invisible. Hindi nakikita. Sasabihin, may mga marinig ka na ngayong panahon na ito na araw ng linggo ay nagkakatipon ang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang church. Pag sinabi nating nagkakatipon ang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang church, local yon. Meron nagtitipon sa lugar ng Legazpi, may nagtitipon sa lugar ng Daraga. Pero yung sasabihin natin na universal, sila ay nagkakaisa sa pagtitipon at isa sila dun sa tinatawag na pagtitipon, hindi iyon po pwede. Kasi bakit? Yung pagtitipon natin dito sa Legazpi at yung pagtitipon sa Daraga, iba naman ang kanilang pinag-uusapan dito sa Legazpi at iba rin naman ang pinag-uusapan doon sa Daraga. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, dito sa example, sa letter A, sila ay nagkaroon ng pagtitipon dahil sa tinatawag na pag-uusap doon sa sasakyan. Pinag-uusapan nila yung iba't ibang uri ng parts ng sasakyan. Ngayon, halimbawa, sa ibang lugar naman ay nagkakatipon, pinag-uusapan naman nila ang iba't ibang parts ng bisikleta. Although parehas sasakyan yan, ay hindi yan magkaparehas na parehas sila ng purpose ng pagtitipon. Kasi, ang pinag-uusapan dito ay 4-wheel, dun sa kabilang church. Yung isa kabilang church naman ay bisikleta lang. O dun sa kabila naman ay pagsasaka. Patungkol naman ito sa pagsasaka ang pinag-uusapan, kaya sila nagkakaroon ng pagtitipon. Kaya ang pagtitipon ay hindi mo po pwedeng tawagin na universal. Ang tawag diyan ay local assembly. Kaya tayo ay tinatawag na, ang Grace Christian Baptist Mission ay tinatawag na
assembly lokal diyan sa may Bitano. Ayan. Kaya ibig sabihin, pag tayo nagkakaroon ng pagtitipon, local tayo. Kung ano yung pagtitipon natin, doon tayo nagkakaroon ng pagtitipon. Hindi po pwedeng sabihin na meron kang tinatawag na connection doon sa ibang church. Ang katuwiran nila kasi kapatid mo rin ika sa Panginoon. Oh, walang problema yon. Kapatid mo nga sila sa Panginoon at kapwa mo sila mananampalataya. Pero hindi mo sila masasabi na bahagi ng pagtitipon mo kung saan ka nagtitipon. Maliban na lamang na ikaw ay pumunta sa kanilang church. Ikaw ay magiging bahagi nila. Kasi kasama kanila doon sa tinatawag na local church. Kaya sabi nito sa verse 18, And I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Sabi diyan, kaya bakit nabanggit, pinag-aralan natin yung word na that thou art Peter. Yung Peter, ang ibig sabihin ay Petrus, ang ibig sabihin naman ng rock ay Petra, na ibig sabihin ay malaking bato at maliit na bato. Pero, dun sa ating mga pinag-aralan, tayo ay tinutukoy din na maliit na bato. Hindi lang si Peter ang tinutukoy na maliit na bato. Hindi lang si Peter ang tinutukoy na bato, kundi tayo man. Tayo man ay mga bato na itinayo sa Panginoong Hesukristo. Base doon sa ating nakalipas na pag-aaral. Kaya ang church ay isa itong local assembly. Hindi universal assembly. Paano magkakatipon ang buong mundo? Kung yung nasa Amerika ay nasa Amerika at yung nasa Pilipinas ay nasa Pilipinas. Kapag yung mga Amerikano ay pumunta dito sa Pilipinas at nakisama sa ating pagtitipon, ang tawag pa rin doon ay local church. Nandyan sila sa pagtitipong lokal ng Bitano kasi sa atin sumama. Oh. Pag sa Daraga, pagtitipong lokal sa may Daraga. Kaya yung tinatawag na Universal Church ay pinaniniwalaan niya ng iba. Pero sa ating pag-aaral, ang tinatawag na pagtitipon o eklesiya ay local yan. Kasi ang church ay isang visible, nakikita na pagtitipon. Kaya tinatawag na local assembly. Pag Universal Church, hindi mo makita yung pagtitipon, hindi ito masasabi natin na church. Pwede natin sabihin na churches. Pagtitipon ng mga churches. Ibig sabihin, yung mga churches, nagkakaroon ng pagtitipon sa kanilang mga lokal na pagtitipon. Halimbawa, ngayong Sunday, ay nagtitipon dito sa Pilipinas. Yung iba ay nandito sa Legazpi, yung iba ay nandito sa Daraga, yung iba ay nandito sa Luzon, yung iba naman ay nasa Amerika. Pag sinabing churches, sa iba't iba nilang lokal na pagtitipon. Pero ang ginagamit kasi ng iba ay Universal Church. Yung kabuuan ng Iglesia Ika ng Panginoong Hesus ay nakakatipo ngayong linggo. Universal Church. Pag sinabing Universal Church, paano magkakaroon ang pagtitipon, ang tinatawag na kabuuan ng mga Kristiyano sa buong mundo? Hindi pa rin mangyayari yon. Kasi kailangan visible. Ngayon, totoo ba na meron tinatawag na universal? Pagka dumating ang Panginoong Hesus, sabi nila, Universal Church na ika yan. Kasi dumating na ang Panginoong Hesus. Yung mga nasa ibang bansa,
nasa Pilipinas, nasa Middle East, pag tumunog yung trompeta ng Panginoon ay kukunin sila at magsasama-sama sila sa isang lugar at sila ay magkakaroon ng pagtitipon. Sabi nila, Universal Church na ika yan. Hindi pa rin siya matatawag na Universal Church. Bakit? Kasi meron pa rin lugar na pinagtipunan sila. Lahat ng mga believer doon sa buong mundo ay nagtipon-tipon sa isang lugar na kasama ng Panginoong Hesus. Ang tawag pa rin doon ay visible assembly, at yung visible assembly na yon na pinagtitipunan nila ay local pa rin yun. Pag sinabing local, meron tiyak na lugar, nakikita ang pagtitipon, at merong purpose ng pagtitipon. Pag sinabing Church ng Panginoong Hesus, upon this rock I will build my church, ang purpose ng pagtitipon kung sa Panginoong Kristo, si Kristo yung tinatawag na pundasyon. Siya yung pag-uusapan. Pero kung ang pag-uusapan natin ng pagtitipon natin ay yung mga parts ng sasakyan, mga paggawa ng sasakyan, ay hindi ito Church ng Panginoong Kristo. Ito ay business ito, patungkol sa mga paggawa ng sasakyan. O kaya naman magkakaroon tayo ng meeting, assembly, patungkol sa insurance, ay patungkol yun sa insurance. Pero kung magkakaroon tayo ng pagtitipon at ang Panginoong Hesus ang ating pag-uusapan, pag-aaralan natin ng Panginoong Hesus, ay masasabi natin na para yun sa Panginoong Hesus. Yan sabi ng Panginoong Hesus, ang 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan ay nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Bakit nandun siya? Kasi siya yung pinakang sentro ng pagtitipon. Siya yung pinag-uusapan. Sabi ito sa Mateo chapter 18 verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the middle of them. Ibig sabihin, yun ang tinatawag na iglesia ng Panginoon. Ang pinag-uusapan, ang dahilan ng pagtitipon, ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya masasabi natin na yan ay, yun yung iglesia ng Panginoon. Na sinasabi niya na, upon this rock, I will build my church. Kasi yung pundasyon natin, ang dahilan ng pagtitipon natin, ay ang Panginoong Hesus. Kaya ang church, o ang church na isang assembly, ay masasabi natin na sa Panginoong Kristo kapag ang Panginoong Kristo ang pinag-uusapan. Ngayon, kung ang pinag-uusapan ay hindi ang Panginoong Kristo, identify na natin yon. Hindi iyon iglesia ng Panginoong Kristo. Halimbawa, nagkaroon kayo ng pagtitipon, ang pag-uusapan nyo naman pala ay uri ng reliyon. Ito yung reliyon natin. Ito yung pagsasamahan natin. Ay di, ang pagtitipon nyo, hindi patungkol yan sa Panginoong Kristo. Maamin mo sa iyong sarili na ang pagtitipon nyo ay hindi dahil sa Panginoong Kristo, kundi dahil sa relihiyon. Kasi, ang pinag-uusapan nyo, itiyak na patungkol naman ito sa inyong reliyon. Pero kung ang pag-uusapan ay ang Panginoong Kristo, ma-identify mo naman dahil ang pinag-uusapan ay ang Panginoong Kristo. Yan. Katulad natin, ano yung pagtitipon natin? Pinag-uusapan natin ang patungkol doon sa church na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Masasabi ba natin na ang Panginoong Kristo pa rin ang pinag-uusapan natin? Oo, kasi yung ating paksa ay base dun sa kanyang sinasabi na upon this rock, I will build my church. At pinag-uusapan natin, ano bang klaseng church ito na itinayo niya? Ang pinag-uusapan natin ay yung church na itinayo niya dun sa rock. Yung rock na yon ay walang iba kung si Jesucristo mismo. Kaya ang pundasyon ng church sa ating mga pagtitipon
ay si Jesucristo yung ating pinag-uusapan. Okay, maliwanag na sa inyo yan. At least ma-identify nyo na kung sino ang talagang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi iyan makukuha sa pangalan. Pwede natin ipangalan sa church natin ang totoong iglesia ni Kristo. Pwede mo ipangalan yan. Pero, pwede rin naman na hindi talaga totoo yun. Kasi, hindi naman patungkol sa Panginoon Jesucristo ang bawat pagtitipon natin. Okay, kung may tanong kayo, tanong nyo sa akin at siguro diyan ko na lang sasagutin kasi mga Tuesday nandiyan na ako. Kung makaalis ako ng Sunday, Monday pa lang nandiyan na ako. Sa susunod na Sunday ay nandiyan na ako, kaya tutuloy natin ang pag-aaral natin patungkol sa church diyan mismo. Okay, magandang araw sa inyo.